Hello at welcome sa Art Collection Station. Ngayon, mag-review tayo ng Marvel Legends na Avengers Endgame na Iron Man Mark 85. Pero bago natin i-start yung review, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, pwede kayong mag-subscribe, click nyo yung subscribe button sa baba, pati yung notification button para pag may mga bago tayong episodes, manonotify kayo. So, bago natin i-review yung actual na toy, check muna natin yung box. So, yung box, nasa window card siya. Sa tapat, nakalagay Legend Series. Tapos yung si Iron Man na Mark 85. Tapos, may Marvel Avengers Endgame, Iron Man Mark 85 by Hasbro. By Hasbro siya. Sa taas, yung Avengers na logo. Sa baba, may mga nakasulat. Dito sa kabila, si Iron Man. Sa kabila, same lang din. Tapos, dito sa likod, yan. May mga nakasulat dito na ibang mga information. Tapos, itong Build-A-Figure na to, yung Thor, yung Fat Thor na ng Avengers Endgame. Yung nasa akin ngayon, si Iron Man Mark 85. Ang kasama sa kanya, yung kamay ni Thor at saka yung sa Quantum, yung suot nila nung nag-travel sila. Yung kasama pa sa wave na to, si Iron Patriot, si Captain America na yun, yung sa unang Avengers na movie, si Heimdall, hindi ko lang kung paano siya i-pronounce. Ito si Valkyrie at saka si Vision, yung kasama nila sa wave na to. So may 6 pa na nakasama nito. Ewan natin kung makukumpleto natin. Yan. Buksan na natin siya ngayon. Okay, ito na si Iron Man ng Avengers Endgame na Mark 85. Bago natin i-check yung figure, tignan muna natin yung mga kasama na accessories. Bale, may kasama siya na Build-A-Figure na part. Ito yung right arm. Tama ba? Dito, kakabit. Left. Diba? Left or right? Kasama yung Build-A-Figure na left na arm ni Thor. Tapos, bukod dun sa left na arm ni Thor, may kasama din siya na part din nung kay Thor. Ito, yung gamit nila for time travel nung nag-time heist sila. May kasama din siyang dalawang kamay. Yan. Open palm. Yung sa open palm dun sa left hand ni Iron Man. Tapos, naka-closed fist naman. Naka-closed fist naman yung dun sa right. Kaya kung alin yung gusto nyong gawin na pose, pwede nyong palit-palitan yung kamay. Yan. May kasama siya na 4 na blast effect. Ito. Wait. Yan. May 4 na ganitong effect na kasama. Pwede nyong ilagay sa kamay, sa paa. Kaya okay na din. Madami siyang kasamang extra parts. Extra accessories pala pagka hindi ni-display nyo siya. Mamaya gagamitin natin siya. Tapos ito, kasama yung nano gauntlet para dun sa Hulk na Hulk na Build-A-Figure naman. Kaya okay na din kahit nga wala kang Hulk na Build-A-Figure na buff,
pwede nyo siyang gamitin na pang display kasi maganda din yung details niya. Ayan, tignan nyo yung ito, natatanggal siya. Isusuot nyo lang to dun sa Hulk na figure. Ito, check natin yung gauntlet, yung kamay. Ang ganda ng details niya sa paint. Yung pagkaka-gold, yung pagkaka-red. Maganda yung pagkakagawa sa kanya. Ayan, pati yung ito, yung mga gems. Ayan, ang ganda oh. Maganda yung pagkakagawa ni Hasbro. Okay, ngayon check na natin yung figure na Mark 85. Check natin yung details niya. Ayan, maganda yung pagkaka-paint sa kanya. Yun lang yung nakuha ko. Medyo may parang may pagka-silver na paint na nandito. Hindi siya matanggal eh. Ayaw siya matanggal. Pero yung paint niya sa iba, maganda yung pagkaka-metallic paint niya. Ang ganda nung detailing nila. Ayan. Yung pagkaka-gold, kamukhang-kamukha niya yung nasa movie. Yung sa Endgame. Ayan. Yung details dito. Pati yung sa back, ang ganda din. Ayan. Kaya kung nagko-collect kayo ng mga MCU na Marvel, kailangan makuha nyo din to. Medyo mahirap na lang din makahanap nung ganitong figure, nagkakaubusan na kaagad sa mall. Kaya kung may makita kayo tapos kailangan nyo, bilhin nyo na kaagad. Dahil sayang, ang hirap maghanap, iintayin nyo pa yung next na delivery dun sa shop. Ayan. Yung articulation, yung neck niya, left and right lang siya. Hindi siya nakaka-tilt up. Hindi siya nakakatingin sa itaas. Yun lang yung downside niya. Lalo na kung flying pose, hindi nyo siya maititingala. Tapos dito sa shoulders, 360, kaya shoulder hanggang dito, pwede nyo siyang iangat. So, mataas yung range ng shoulders. Same lang din dun sa kabilang side. Yan. Tapos may shoulder movement din dito. Yan. Pwede nyo siyang ikot. Tapos yung joints niya sa elbows, double jointed siya. Yan. Double jointed yung elbows niya. Kaya wide yung range ng kanyang movement. Ang maganda sa kanya, yung sa wrist niya na i-move to, tapos pwede nyong iangat na ganyan. Kaya pagka nilagay nyo yung effect, yan, ang ganda niyan tignan. Yan. Sa body naman, ito, may torso movement siya. Pwede nyo itaas hanggang dyan. Ayan, ang ganda. Kaya lang pagka sumobra, ayan, lumalabas na yung anong tawag dyan, yung part sa loob. So, huwag nyo na masyadong itaas na ganun. Tapos kaya makatungo hanggang ganyan. Yun lang, napansin ko, yung dito, yung sa arc reactor nya, parang plain white lang yung ginawa nila. Sana mas maganda siya kung ginawa nilang color blue. Kasi sa movie, color blue yung sa arc reactor nya. So, sa accuracy, medyo dun siya bumaba. Sa movement pa ulit, pwede mo siyang iangat hanggang dyan. Kaya lang, hanggang dito lang. Dahil tinatamaan na yung part na to. Pero ito, na i-move naman, medyo matigas lang. Yan. Na-move siya. Ay, ayan, matigas. Feeling ko mababali. Yan. Ang knees niya, double jointed din. Double jointed din yung knees. Tapos, yung movement ng ankle,
Pwede mong itaas na hanggang dyan. Pwedeng itungo hanggang dyan. Tapos, may ankle pivot siya. Articulation. Ayan, malaki yung range. Para natapilok. Kaya, kung ipopost nyo ng nakabukaka, kaya nyo siyang magawa ng nakabukaka na post na nakaapak pa din siya. Kaya maganda yung pagkakagawa nila. So ngayon, i-check natin yung ibang mga accessories niya. Palitan natin yung kamay, lagay natin yung itong, at bago natin kabit to, try muna natin kung pwede ba yung kamay ni Thor. Yan. Pwedeng ikabit yung kamay ni Thor na may yung pang time travel, yung pang time heist nila. Kaya pwede nyo siyang isuot na kunyari pagka yung nagta-travel sila. Ito yung suot ni Tony Stark. Yan. Sayang wala akong Tony Stark na ulo, para baka pwede nating palitan. Yan. Kabit natin yung ibang accessories. Yan. Madali lang siya ikabit. Bale yung peg pala niya, hindi siya yung ball joint. Yan, peg yung gamit nila. Yan. Hindi siya ball joint. Kung gusto nyo siya na naka-flight pose, pwede. Kabit nyo lang to. Yun lang pala, napansin ko, yung kinakabit sa loob hindi siya talaga pumapasok ng todo, kaya may nakalawit ng konti, pero maliit lang naman, hindi naman issue. Ito na si Iron Man, nakakabit yung mga effect parts niya, effect na accessories, yung sa blast. Ito kinabit natin sa paa. Yan. Tapos ito yung sa kamay. Maganda siya pagka yung nilagay niyo na talaga, lalo na kung i-display ninyo. Tapos kasama pa sila Captain America, sina Thor o si Thanos. Ngayon, tignan nga lang natin, try lang natin kung eto bang gauntlet na to kakasya dun kay Iron Man. Try natin siya. Bili muna natin to. Matigas. Ayun, okay. Oy, hindi siya kasya. Sayang. Pwedeng ganyan na lang. Laki. Ay, sayang. Hindi pwede. Ayun. Laki ng kamay ni, hindi siya pwede. Sayang. May correction pala, yung neck pala niya pwede pala maitingala, masyado lang matigas kanina. Ayan, pwede nyo siya maitungo, pwede nyo siyang maitingala. Ayan. Sayang lang, sana may kasama siyang Tony Stark na ulo para pwede nyo siyang i-pose yung sa last scene nung nakaganyan, no? Sayang. Pero kung may mga Tony Stark na ulo kayo, pwede nyo naman palitan. Yan. Pwede nyo naman palitan yung ulo niya para magawa nyo yung scene niya dun sa endgame nung nag-snap siya. Yan. Tapos lagyan nyo na lang ng design yung gauntlet. Mag-custom na lang kayo. Check naman natin yung height ni Iron Man. Nasa 6.5 inches yung height ni Mark 85. Tapos mag-size comparison tayo ng ZD Toys na Iron Man ng Civil War at saka ito
Yan. Kaya medyo malaki yung height difference nila. Half an inch din. Parang tatay. Ito yung tatay. Ito yung anak. O si kuya. Ito si bunso. Yung height difference nila medyo malaki. Tapos mas metallic yung kulay nito. Pero ito gusto ko din yung pagkaka-paint niya kagaya siya nung nandun sa movie. Ito may naisip ako kung saan ko siya gagamitin. Pwede natin siyang i-try doon sa ZD Toys na Thanos. Sa next episode papakita natin kung pwede siyang maikabit. Ito kung pwedeng ikabit dito. Ayan yun sa next episode natin. Kaya ngayon nakita natin yung review ng Mark 85 na Iron Man ng Avengers Endgame ng Marvel Legends by Hasbro. Sana nag-enjoy kayo. Tsaka kung gusto nyo makakuha ng ganito mga figure, pwede kayong maghanap sa Green Hills. Sa Green Hills ko to nakuha eh. Madami naman dong mga shops. Nakalimutan ko lang yung name ng store nung napagkunan ko nito. Sayang nga eh, sana na video ko yung toy hunt na yun eh. Pero mag-explore lang kayo doon. Madami kayong makukuha doon na Marvel Legends. Baka sa susunod, baka doon sa Facebook account ko, doon sa Our Little Toy Shack, baka magkaroon na din tayo ng mga Marvel Legends sa susunod. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pwede nyo i-click yung subscribe button doon sa baba, pati yung notification button. Tapos i-click nyo na din yung link doon sa Facebook account ko na Our Little Toy Shack. Doon may iba pang mga products na baka magustuhan nyo din. May mga toys, may mga figures, mga anime na iba-iba yung mga figures na nandun. Again, thank you for watching and see you next episode.